Silbing first top coat na waterproofing. Yung sa kapitbahay nga po pala, kami rin yung gumawa nun sa kabilang side. Ginamit yung ating vibrator. Lasang klase kasi lang yung di gasolina. Mga karos, good morning po, good morning. Yan, kamusta po tayong lahat? Yan, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, nandito tayo sa Anyana project ngayong araw po ng Webes. Yan, good morning po kila Sir and Ma'am. And also do sa mga kliyente din natin sa Luminayan, good morning po. Okay, bali yung mga poste nga po pala kahapon. Ayan, bali nakapag-ano po tayo rito, nakapagtayo na tayo ng poste. Yan, 4 na poste po yan para po dito sa ating slab. Itong slab na gagawin namin dito is proposed, naka second floor na po siya hanggang dun. Ayan. Ayan, bati muna tayo. Bati. Ayan, Marvin, good morning. Good morning. Louie. Good morning. Hey Sandy. Saka si Kuya Bay. Good morning. Good morning, good morning. And dito si Rusty. Good morning, Rusty. Morning, Master Joe. Morning. Saka kay Adonis. Good morning. Ayan, bali ito yung pinormahan din po nila kahapon. Itong poste na to. Tapos nabuhusan na po yan. Ayan, bali itong stage na to halos makakaluwag-luwag na tayo kasi yung ibang part ng lupa rito. Kaya ibabalik na natin. Ayan. Tapos may kulang pa tayo rito yung tie beam na lang natin. Yan, kukontinue yan papunta doon sa kabilang poste. Tapos yung tie beam din natin dito, yan, may buhos na rin po yan. Yan, ani na lang po to. Tatambak na lang po tayo. Tapos yung layout para dito sa mga forma, yan, uumpisa na. Then yung pagbabakal po, yan, interlock din po tayo rito. Tapos syempre kailangan pagdating po doon sa poste bago po yung biga, mas masinsin na yung mga anilyo o yung mga stirrup. Yan, parang ganito. Medyo luluwag na tayo pati itong mga kahoy na to sa mga ilang araw na lilipas. Yan, ipoporma na po yan dyan. Tapos itong mga pinulik board na to, ito nga po palang naka setup na mga pamoste sa harapan po ito ang gagamitin. Kailangan lang po talaga natin dito is makakoveran po yung flooring, concrete cover tayo. Pag yan may concrete cover na po lahat, may flooring na yan, medyo luluwag-luwag na po tayo. Yan. Sa ngayon tsaga-tsaga muna tayo sa stockpile. Gaya nito, may dumating tayo na isang truck na naman ng buhang, yung graba. Yan, dito naman yung graba. Sisikip uli. Ganun dito. Maximize lang po talaga yung space. Siya nga pala mga karos, merong pumupunta laging mga gwardiya rito. Pagka delivery, i-check nila kung lalagpas yung buhangin natin. Tapos magbibigay po sila ng papel na nakalagay po doon na lumagpas po tayo sa sidewalk. Pero binibigyan naman tayo nila ng 24 hours para ayusin yun. Yan, kapag hindi natin naayos yun ng 24 hours, bibigyan nila tayo ng ticket for violation. Yung may multa po yun. Kaya dito sobrang masinop talaga kami sa mga gamit. Di bali, after ng asinta rito, asintadahan yan, doon sa kabila wala na yan. So dito na lang 2 metro kasing taas po doon. So bibilangin pa namin yung mga hollow blocks. Then yung taas nga po pala, magre-reduce na tayo ng dyan, ng CHB. Yan, D4 na lang yung gagamitin natin dyan pagdating sa taas.
Okay, ito muna yung update natin dito sa Anyana Project. Ayan. Bago tayo malis mga karosa, may pahabolan dito yung tropa kasi mag-ano na po sila dyan, mag-performa na. Kaya kailangan na natin ng mga PVC pipe. Yan, D2, D3, then elbow. Yan, 90 and 45 degree. Yan, kasama rin po ito sa mga pinapa-fill upan sa gate pass. Yan, tara. Papa-gate pass tayo. Okay na tayo sa office. Ayan, okay na tayo rito. Dala ko nga po pala yung owner. Ayan. Bali, hinatid ko nga pala yung ating tropa. Ayos na yung sa ano nito, sa clutch. Okay na. Pero hindi pa okay dito yung ano po, yung hose dito sa gasolina. Tumatagas pa rin. Ang improvise namin ito. Tapos mahabang hose. Pero ngayon, ipapaayos po natin to kila Tatay Sinan at kila JJ para hindi na po tayo mabala. Kaya medyo busy po yung unang gumawa nito kaya hindi pa rin naayos. So, isa sa mga binayaran natin is 360. Yan, monthly ano yata to. Monthly dues. 180 yung ano nila rito. Monthly dues. Hindi lang ako sigurado pero yun ang pagkakarinig ko rito sana sa office. Yan, within 2 months, 360 pesos. Okay, tara. Na tayo. Sakto may palabas oh. Hey. Hi. Lower dah. Kapul. Yeah, iiwanan muna natin yung owner. Babalikan na lang po natin mamayang hapon. Yan, tayo na yung magsusundo sa tropa ngayong araw doon sa Anyana. Tara. Sa bahay na tayo. Mamaya aalis din ako. Mag-update lang muna ako sa Phase 5. Ito nga pala yung pagkain ng tropa ngayon sa Anyana. Parang pang almusal ah. Ano to? Paksiw? Paksiw yan. Ayan, hatid natin yung mamaya. Ayan, gamit naman tong e-bike. Papunta tayo ng Phase 5 para makapagbigay po tayo ng update at saka instruction po para doon sa ating mga kasama. Yan, yung binili ko pong vibrator sa Inco. Yan, doon po natin na magagamit. Yan, doon natin unang-unang magagamit po yun. Masusubukan yun dito sa project natin sa Phase 5. Dito rin sa Phase 3, yan slab din po yan. At lalo-lalo na doon sa Anyana project natin. Okay, tara. Ayan. Mark, good morning. Good morning, Pak. Sarap merienda mo ah. Pilot, good morning. Kuya Richard. Good morning, Brenda. Si Vincent. Good morning. Si Kuya Edwin, Kuya Gilbert, saka si Bilog. Good morning. Yan, ano tayo rito? Pito po tayo rito nagagawa. Inang ka pa. Sabi mo, Archie, labas muna. Merienda muna, merienda. Kaya magbubuhos po sila rito. Yan, medyo mabigat na trabaho to. Busy tayo. Kadalasan dati pag nagbubuhos, pinagmemerienda ko sila, pinagluluto ko. Yan, wala na tayong oras ngayon. Carol, pa-compute nga lahat ng kinuha nila ngayon. At libre ko na yan sa inyo. Yan, palibre ko na sa inyo yan. Sino? Si Foreman? Si Foreman Richard. Yan, paki-compute na lang ha, itong umaga. Sige po. Sige, thank you. Hindi pa naman kayo nag-uumpisa, no? Prepare pa lang? Nakapag-umpisa na. May Sahara ba to? Wala. Yan, kala ko meron. Ay, pangalawang halo. Ano, kamusta yung vibrator natin? Nagagamit? Ayos? Hindi ka pinig sa kanya eh. Yan, bali. Hindi ka pinig sa kanya. Hindi, dyan lang ginagamit yan ha. Baka gamitin nyo sa katawan niya ha. Yung vibrator. Mahaba. Yan, ano nga pala tayo rito. Wala na tayong simento.
Tawag tayo sa hardware. Tatlo na lang pala, hindi na sabi sa ating kahapon. Okay, bali dito mag-inspect po tayo. Yan, kagaya niyan. Yan, may siwang. Yan, kaya kailangan po ano yan. Kailangan may cover. Tapos mga karos, kahit na meron tayong vibrator na gagamitin dito, hindi pa rin magiging magandang quality no, kung tatagos yung halo natin. Magkakaroon siya ng honeycomb. So yung purpose po ng vibrator para makompact niya po ng husto yung halo. Kasi minsan yung mga graba, yung mga bato na graba, maaari po yan sumiksik dito sa ibabaw, tapos hindi na po bumaba yung halo. Yun ang purpose niya, para makakompact ng husto. Okay, itong mga kinuha nilang umaga, yan i-charge mo sa akin ha. Binayaran na ni Kuya Richard. Dagdag mo sa akin ta, Carol, sa akin. Sige po. Kala ko kaya Richard lang. Tandaan nyo na lang itong Miyerkules na umaga ha. Walang kaltas kay Carol. Webes pala ngayon, Webes. Sorry. Oh, bali yun. Pre, mahaba ba? Tayo mahaba. Parang sa yoka ba to ah? Parang sa may kanan din, kabayo. Yung ano nga pala hindi ko nahatid, battery, kumuha ka? Hindi pa sir. Sige, kukuha ko, babalik ako rito. Ano pa naman sir? Bad na lang na. Yan, di battery po. Pero malaki yung tulong. Laking tulong. Lakas na. Yan, break time muna. Yan, alis muna ako. Babalik ako rito. Kukuha tayo ng battery. Yan, extra battery. Yan, charge muna natin yung iba. Tara. Okay, dito na tayo. Yan na. Yan ang kagandahan nito. May vibrator. At tas may power. Dito muna tayo sa mga poste sa biga at saka yung crossbeam natin. Yan muna yung pinupuno natin.
Ito yung mga abang na natin. Yan, para sa exhaust fan at saka sa pinaka ano to, range hood. Yung dalawang tubo, pasingawan at saka sa exhaust fan ng TNB. Yan, may water line din tayo rito. Tapos yung isang tubo, yan sa floor drainage. Si Kuya Doming yung nasa baba, ano? Ilang taon na ho ba kayo, Kuya Doming? 55? Sa Sabado. Sa Sabado, 55. Dapat dito kayo sa taas, oh. Lahat, konti nga nga. Lugaw. Para ko na sa poste. Ihikain to si Kuya Doming. Para makita. Oh. Wala kayo? Di ba yung inakita na yung sala? Log, pakitaktan yan yan. Yeah. Kabila, yan, pa ganyan. Yan. Yan. Lugaw yan, lugaw. Pangalawa. Yan, check natin yung mga nagawa nila rito hanggang mamayang hapon. Yan, tatapusin na nila to hanggang tanghali. Tapos dire-diretso na tayo dun sa taas naman. Yan na. Mga karos, balik tayo sa Anyana. Yan, kasama natin si Mrs. Nag-aasintada na sila rito. Yan na. Tapos papadeliver tayo ng hollow blocks. Yan, kasi yung hollow blocks natin dito na D5 hanggang doon po sa 2 meter. Nakapagsayang na kayo, Bin? Meron na eh. Eh, tayo Bin. Yan, bali dinudugtungan na ni Kuya Boy. Sa CHB natin kasama to. Deliver tayo. Wi, pakikuha ng pagkain. Tsaka yung tile cutter na binili namin kahapon. Ayan na. Yan, dumating na buhangin. Tapos graba. Yung. Baka magpa-gate pass kagad kami, Wi, no? Buhangin kagad. Parang mauubos na. Baka mamaya matikita na tayo dyan. Dyan pa rin ba? Dyan pa rin ilalagay. Kaya pa naman. Ayun na. Di ba? Nakagalat. Titira ka ni Louie, no? Lagi mo kasi siyang inaasar. Dali. Yung ulam nila. Oh, paksiw. Paksiw na naman. May ano, sayote. Hindi, sayote. Ano ba yan? Ulam. Hindi, na-videohan ko na kanina yan eh. Breakfast meal. Oh. Isang islog. Ito, Ito pa, Wi. paksiw. Paksiw. Favorite ni Louie. Favorite. Yan, maglilista muna ako ng ipapag-gate pass namin. Bali, babalik ako sa opisina. Puro hollow blocks. Yan, break time muna. Bali, sarado po yung opisina ng between 12 hanggang 1 PM. So, si ano na po maglalakad nito, kundi si Louie, si Adonis. Ayan, sinulat na po natin. Maluwag lang naman po pagpapirma rito. Ayan, mabilis lang. Tapos, ipapadeliver na natin.
Yan, bali dito sa bandang right side wall, dito sa harapan ng bahay, bali 2 meters po yung bakod natin dyan. Tapos doon naman po, yan doon din, 2 meters din yung bakod natin pataas. So dito hindi ko muna inorderan ng hollow blocks to. Bali 230 na yung susunod na karagdagan na hollow blocks. Yan, para pa doon sa partition, doon sa extension, at saka yung mga kulang pa rito. Yan, dito meron pa paangat 2 meter pati yun. So side na yung hollow blocks namin. Hindi lang talaga kami makapagpa-full blast ng materialis dito, pa utay-utay lang. Pero hindi naman kami nade-delay. Tapos sa buhangin, yan, padagdag tayo. Yan, mabilis sa buhangin talaga yung asintada. Yan, kain na, kain. Doon. Sige, salamat. Ayun, bawi. Bawi sa kain. Yan, ayos kami ni Mrs. Ibibili lang kami doon sa pinuntahan namin. Dito tayo galing sa My Home kahapon. Yan na, bumili tayo extra bidet 304 po to, stainless. Yan na, dito maganda quality na po yan, 500 lang. Yeah, after break time, kamustahin natin yung sasakyan kung makukuha natin ngayong araw. Pero ang usapan namin ito ngayong hapon lang, para masundo natin yung tropa gamit tong owner. Ay, sasakyan natin. Ito yung daanan ng hose para papunta dun sa gas tank. Ayan, oh. Laki ng tama. Ayan na. Pero ayos na daw to, mukhang napalitan na. Ayan, bali kukunin na lang natin ang bandang alas 4 yun para diretso tayo sa Anyana. Ha? Hindi nga. Naka-smile siya. Alambre. Tapos na yan Magandang hapon mo na, Rick. Ganda nga po, boss. Napaglaruan yung gawa mo. Kaya nga, gasa. Ang kapal pa Oh, naman. di ba tapos na yan? Tapos na siya. Naka-smile siyang garmi, tusok ng mga stick. Pinakupulang bata, nilaloko ko nga eh. Masumbong ko ito sa boss ko. Bako. Mamaya, Dati may naging issue rin kami na ganyan, Rick eh. Hindi pa tayo magkakasama. Ito kinayod, tong kanto. ay, nano Oo, kinayod talaga. Siyempre, pala isipan sa amin kung bata ba ang may gawa o pinagtripan. Oo. Di ba, Rick, kung mauulit uli, kaya nang masilya na siguro. Ayun. Oo, hindi ko nakita yung damage eh. Pero Kung... kung... Ayun, naka-smile na. Oh, Nakalambre. bagsak. Nakabagsak Yung na. alambre niya, nakaganon siya. Kaya hindi na kaya. Hindi na bago na talaga. Yan, ganito talaga, subdivision. Dikit-dikit pa. Ayun CR boss, inano ko muna. Ayun CR muna inano ko. Sige, sige. Titingnan. Pinuha ko rin yung ceiling sa loob para makira niya na. Ayun ba dong? Magandang hapon dong. Magandang hapon, sir. Ayan, masilya rito. Tapos, ano na sitwasyon nito? Hindi pa yata nakaano sa breaker. May exhaust fan na, tapos may ilaw tayo. Yung ilaw natin pin light to pero square type. Ayan, PVC panel. Do-double check ko rito kung nakabili na ako ng tiles sa lababo. Kasi meron tayong sinusunod na mga tiles combination po rito. So dito yata parang cream, tapos ito puti. Yan, ito yata puti. Kitchen counter, tapos ito cream. Yan ang kulay. Ngayon kung ano yung kulay dito sa may backsplash wall, yun ang ilalagay natin dito sa cladding. Wala pa tayong ano nito, wala pa tayong onan. Tapos sa fence flooring, yan dyan. Ito yung 40 by 40. Yan, nakapagkabit na kami dati nito eh. Ito yung napili ni client. Napagka-diskitahan ng mga bata yung gawa ni Ricky rito. Mukhang natuwa yata, Rick eh. Ang hirap pa naman gawa. Oo, mahirap gawin yung mga ganyan. Tres ko, ano diba boss? Tres ko. Pero kung nakita nila sir yun, susuwayin yun nila sir. Ano may-ari. Diyan lang yung may-ari nakatira.
Baka gabi yata na pagdiskitahan, no? Baka pagalis kasi patuyo pa lang yun. Kaya nga eh. Kung sakaling ano, magkaroon ng bungi, kaya na ng masilya na. Boral. Okay na. Dali, ito yung ano, ito yung gagamitin na tiles. Ayan. I-double check ko na lang sa may-ari kung itong tiles ba is yung para sa kitchen counter or dun lang sa may box plus. Double check na natin para mabili natin yung para dito. Kambing kayo Ang bait, oh, tingnan mo, tumatabi yun. Oh, di ba? Siyempre. Ang bait, oh. Kaldereta sila. Kaldereta. Bale, ito mga karaos, babalik na tayo ng phase 5 dito sa Lumina para makapagbigay ng update. Yan, dito natin first time na nagamit yung ating vibrator para dito sa ating slab project. Okay, let's go. Yan, bigyan na tayo ng update ngayong araw po ng Webes. Tara. Dito na tayo sa phase 5. Ayan, naglilinis na lang po sila rito. Yung mga buhangin, baka magkulang pa yan kasi marami pang papalitadahan dito, pati yung sa loob. Ayan. Sinako na yung ibang sumobrang graba. Yan, konti lang naman to. Yan, dadali natin to para dun sa mga next project natin. Okay, kakatapos lang po nung buhos, pero yung ano po, yung pagbubuli, ayan, anuhin pa lang po natin to. Patutuyuin po natin ng konti. Pagka natuyo ng konti, yan, magbubuli na. Minsan pag alanganing oras, yan, nagpapa-overtime po tayo para kahit mabuli po siya ng 2 hanggang 3 mana. Ayan, naglilinis na lang po rito sa loob. Simento, adhesive, pang ano na lang po yun. Pang tiles dito sa harapan, tapos yung simento pang palitada. Ayan, baka magdagdag pa tayo rito. Ayan. Dito po, ang magiging finish natin dito sa canopy lang. Pero pag nagbago yung decision ni ma'am, sakaling magpagawa po siya ng bubong, yan, bali hindi na po natin yung gagawin. So pero pagka canopy lang na polycarbonate, so ito na yung pinaka medya agwa rito. So protection yun ng bintana at saka ng pintuan dito. So naglilinis na lang po sila rito. Lalong gaganda to kapag nalagyan na ng tiles yan, gate at saka grill. Ang pinaka-finish po natin dito mga karo sa floor drain, yun lang po, floor drain dito tsaka floor drain po dun. Tapos sa ating flooring, yan, rough finish lang po siya. Plastering, rough finish ng kabilaan, outside and inside. Tapos meron po tayong ano po dyan, meron po tayong kitchen counter. So sa kitchen counter may kitchen sink, tapos merong ref at saka may cooktop. Yan po. Tapos dito banda madedemolish pa tong side at saka doon sa kabilang side. So titibagin pa. Kasi itong pinaka flooring natin dito sa kontrata, so rough finish plastering lang. Then may kisame po siya. Kisame, may mga ilaw, merong exhaust at saka PVC panel, yan yung gagamitin natin. Pero maganda kung may bubong na sana, no? Para magagamit po nila ng husto kasi medyo malaki na to, paluwag na, pwede sila maglagay po ng ibang mga gamit dito, upuan, lamesa. Dito naman tayo sa taas. Ayan, yung nakikita nyo po yan na puti, yan po yung powder ng Sahara. Mamaya kapag binuli na po ito ng rodela, hahalo na po sa ibabaw po yung, yung Sahara mixing compound natin.
So siya yung magsisilbing first top coat na waterproofing. Tapos ang ano po natin dito mga karos, yung ating gagawin po dito, magkakaroon po ng sukalo po to. Magkakaroon po siya ng sukalo. So para makontrol po natin yung susunod na additional concrete topping nitong slab floor. So dito na po pupunta yung ating tubig. Yan dyan. So lahat papupuntahin po natin dito. Tapos itong mga tubo na to, kapag matigas-tigas na yung semento, lalagyan na po natin ng elbow. Yan. Yung sa kapitbahay nga po pala, kami rin yung gumawa nun sa kabilang side. Yan, bali lalagyan na lang po ng ano to, sukal, paikot. So mga nasa 10 cm lang naman po yung height na nilalagay namin. Tapos yung mga bakal po na to, kapag ka-turn over po natin sa client, para makuha niya yung construction band, kailangan po natin putulin lahat yan. Yun lang ang ano rito, yun lang ang disadvantage dito. Kung nag-aabang ka po ng slab for second floor, yung mga abang pinuputol dito. So hindi po pwedeng hindi natin putulin kasi hindi makukuha ni client yung kanyang construction band. Ayan, dito po natin unang ginamit yung ating vibrator na binili po galing sa Inco. So hindi naman po kalakihan, kaya okay na yung kahit di electric. Meron pang isang klase kasi nun, yung di gasolina, medyo mahal na. Pero pang ano na po yun, pang malawakang proyekto. So yun, isa ingatan lang namin. Kung ganito lang naman po yun sa project natin, at least kahit paano malaking tulong na rin. Sa mga susunod na araw, ipapalinis na po natin tong kabilang side. Yan, para hindi rin po tayo magkaroon ng violation. Yan. Okay mga karos, ito na po muna yung project update natin dito sa ongoing project natin dito sa phase 5. Yan na po yung mga nagawa nila. So bubulihin na lang po yan. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin mga karos, ngayong araw po ng Huwebes. Yan, babalik tayo dito sa auto shop nila Tatay Sinon tsaka ni JJ para kunin yung owner, then dediretso na ako ng Anyana. Ayan, maraming salamat po muli sa walang sawa niyong suporta dito po sa ating channel. Ayan, kita-kita na lang po uli for the next video. God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna.